Yung magandang gabi sa inyo. Ngayong gabi, meron na naman tayong panibagong istorya sa Biblia na babasahin. Patungkol ito sa istorya ni Noah. Dito siya matatagpuan sa bagong tipan. Ito. Natapos natin yung nakaraan, ang kwento ng paglikha at sa halamanan ng Eden. Ngayon naman, sisimulan natin ang kwento ni Noe. Yan. At ang baha. Simulan na natin. Pagkatapos magkasala ni Adan at Eva, lahat ng tao ay naapektuhan ng kanilang pagkakasala. Dahil sa sobrang kasamaan ng mga tao, nagpadala ang Diyos ng malaking baha para linisin ang mundo mula sa kasamaan at magsimula muli. Si Noe lamang ang nag-iisang taong sumunod sa Diyos. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang malaking barko upang doon isakay ang kanyang pamilya at lahat ng uri ng hayop. Habang may baha pa, arko ang tawag sa malaking barko na ito. Na dumating ang baha, si Noe, ang kanyang pamilya at lahat ng hayop na nasa loob ng arko ay naligtas. Nangako ang Diyos na hindi na niya sisirain pa ang mundo dahil sa malaking baha. Para maalala natin laging ang pangakong ito, inilagay niya ang bahag-ari sa kalangitan. Tuwing makikita natin ang bahag-ari, mapapatunayan natin na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at gusto niya tayong iligtas sa kasalanan at kamatayan. Gumawa ng malaking barko si Noe. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Si Noe. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japet. Maliban kay Noe, masama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pinagawa ng malaking barko si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugudawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pairan mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay
135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagliran. Papalubugin ko sa tubig. Si Noe at ang baha. Ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tag-isang pares ng bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaang ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Nagsimula ang baha. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at isang pares na bal sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig, at ginawa nga ni Noe ang bawat inutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japhet, at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, may lap at paamo, lumalakad at gumagapang sa lupa. At bawat uri ng ibon, isang lalaki at isang babae ang bawat may buhay. Ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw nang bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig, habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumbog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may bahay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at ang mga hayop sa daigdig ay nalipol ng Diyos, malibang kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Natapos ang baha. Noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa.
ng ika-27 araw ng ika-2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na ng barko kasama ng inyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati na ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapak at lumalakad, pati ang mga ibon. Iyon ang kani-kanilang uri, ang bahaghari. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayong pati nasa iyong anak magiging mga anak. Si Noe at ang baha. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot, mailap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailan may hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha at gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan sa ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahag-ari, at iyan ang magiging tanda ng aking pagkikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahag-ari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin ang baha, ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahag-ari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Yun. Doon lang po nagtatapos yung kwento na ni Noah tungkol sa baha. Sana po na pakinggan nyo yung story ni Noe sa bagong tipan. Yun lang po. Sana po suportahan niyo po ako at mapakinggan niyo po yung mga susunod kong babasahin na kwento dito sa Bible. Yun lang po. Magandang gabi po. Salamat po. Thank you po.